Kaya nga bang talunin ng mga unang miyembro ng Phantom Troop ang tatlong Royal Guards ni Meruem? Ang mga miyembro ng Phantom Troop na tinutukoy ko ay kinabibilangan nila Cortopi, Uvogin, Pakunoda, Shalnark, Hisoka, Bonolinov, Shizuku, Franklin, Finks, Machi, Phaeton, Nobunaga at Crollo Lucifer. Lalabanan nila ang tatlo sa pinakamalalakas na Chimera Ants. Ito ay ang mga Royal Guards sa sila Neferpitou, Shaya Poof at Mintotoyo P. Ang tatlong Royal Guards na ito ay merong nag-uumapaw na lakas, dahilan para mahirapan ang mga hunters na bumubuo sa Chimera Ant Extermination Team na matalo sila. Sa katunayan, kung hindi dahil sa miniature Rose at sa panatang ni Lekanagon, hindi mauubos sa mga Royal Guards ni Meruem at maaaring maging banta pa sila sa kwento kung nagkataon. Kaya, ang tanong ng maraming tagahanga ng Hunter x Hunter ay kung ang Phantom Troop ba ang sumugod sa kastilyo ng mga Chimera Ants, magagawa ba ng 13 miyembro ng grupo na matalo ang tatlong Royal Guards? Ang kasagutan ko sa tanong na ito ay hindi. Hindi kaya ng Phantom Troop ang mga Royal Guards kung basta-basta na lamang sila sasugod sa kastilyo at kakalabanin ng mga Chimera Ants nang wala silang ideya kung ano-ano ang kakayahan ng mga ito. Ganun pa man, meron pa ring tsansa at may posibilidad pa ring manalo ang 13 miyembro ng Phantom Troop kontra sa mga Royal Guards kung makakapaghanda sila ng matindi bago sumabak sa laban. May tatlong paghahanda na kailangan gawin ng Spiders para mangyari ang halos imposibleng misyon na ito. Una, kailangan nilang malaman ng kakayahan ng bawat Royal Guards. Pangalawa, kailangan nilang maitapat ang kanilang mga sarili o maipangontra ang kanilang mga kakayahan sa tamang Royal Guards. At pangatlo, kailangan nilang magamit ng walang mintis ang kanilang kapangyarihan laban sa mga Royal Guards. Ang unang kailangan gawin ng Phantom Troop ay alamin ang kakayahan ng bawat isang gwardya. Sa tingin ko, madali lamang para sa kanila ito dahil sa tinatagli nilang mga espesyal na kapangyarihan. At dahil hindi lamang sila magaling sa pagnanakaw ng mga mamahaling bagay, eksperto din ang Phantom Troop sa pagkuha ng sapat na impormasyon ukol sa kanilang mga kalaban. Ang grupo na namamahala sa pagkolekta ng mga sensitibong impormasyon para sa Phantom Troop ay tinatawag na Recon o Intelligence. Kinabibilangan nito nila Pakunoda at Shalnark. Ang dalawa sa mga miyembrong may kakayahan na labis na makakatulong para mas makilala nila ang mga Royal Guards. Sigurado ako, nasa pamamagitan ng kapangyarihan ni Pakunoda na basahin ang memorya ng ibang nilalang, magagawa niyang makita ang memorya ng kahit na sinong sundalong Chimera Ant ukol sa mga Royal Guards. Halimbawa dito sila Colt na nasaksihan ng kakayahan ni UP na magbagong anyo kagaya ng pagpapatubo ng pakpak. Ang memorya ni Cheeto ukol sa kakayahan ni Poof na magbigay ng bagong nen ability sa mga sundalong Chimera Ant sa pamamagitan ng pagpasok ng mga ito sa loob ng cocoon. At maaari din gamitin ni Pakunoda ang kanyang nen ability upang makita ang memorya ng Chimera Ant Queen na iniwanan na noon ng mga Royal Guards matapos maisilang si Meruem. May posibilidad na alam ng reyna ng mga langgam ang lakas na tinatagli ng kanyang mga anak. At maaaring ang kakayahang meron ng mga ito kahit nasa loob pa lamang sila ng itlog. Pwedeng silipin ni Pakunoda ang memorya ng Chimera Ant Queen at maghanap sila ng impormasyon na makakatulong sa kanila. Maliban kay Pakunoda, malaki rin ang maiaambag ng manipulation ability ni Shalnark sa layuning alamin ang kakayahan ng kanilang mga kalaban, sapagkat pwede nilang gamitin ang Black Voice ng magnanakaw upang kumontrol ng ibang mga Nen-user o ibang mga Chimera Ants. Matatandaan na ang Black Voice ay naibabahagi rin kay Shalnark ang paningin ng nilalang na kinokontrol niya. Kaya maaaring manipulihin ng Phantom Troop member ang isang Chimera Ant at hamulin ng mga Royal Guard sa isang duelo upang makita nila ang kakayahang tinatagli ng mga ito. Kung hindi pa ito sapat, pwede rin silang tulungan ng kanilang leader na si Crollo Lucifer gamit ang mga kakayahang nasa loob ng Bandit Secret kagaya ng Order Stamp. Maaaring utusan ni Crollo si Cortopi na lumikha ng maraming kopya ng tao sa pamamagitan ng nen-ability nito na tinatawag na Galerific. Ang mga kopyang ito ay tatatakan ni Crollo ng Order Stamp at uutusan ng mga ito na atakihin ng mga Chimera Ants na sa loob ng kastilyo. Ang maganda sa kombinasyon ng Galerific at Order Stamp ay ang pagkakaroon ni Crollo ng mahihina pero napakaraming puppets na lilikha ng komosyon sa loob ng kastilyo ng mga Chimera Ants. Kaya, maaaring mapilitan si P2 na gamitin ang kanyang pangunahing kakayahan na Terpsichore at mapersa si UP na maipakita ang kanyang mga anyong na lilikha ng metamorphosis. Maliban sa pag-atake, pwede rin hulihin ng Phantom Troop si Flutter. Ang totobing Chimera Ant na ito ang isa sa mga kalabang napaslang nila Nog. Nagawa ito ng Nen-user matapos magpabayaan ni Flutter at iniladlad ang kanyang sarili sa kalangitan habang minamatsyagan ng grupo ng mga hunters.
Ibig sabihin, kung ang Phantom Troop ang kumalaban sa mga Chimera Ants imbis na sila Nov, napakalaki ng tsansa na makakasalamuha din nila si Flutter at maaagaw ni Chrollo ang abilidad nito na tinatawag na Super Eye. Makakatulong ito ng lobo sa Phantom Troop na makita ang kinikilos ng bawat Chimera Ants. Malalaman nila ang kakayahan ng Dr. Blight ni P2, ang spiritual message ni Poof at syempre ang lokasyon ng bawat Chimera Ants sa kastilyo. Ang pagkalap nila Chrollo, Paconoda at Shalnark ng impormasyon ukol sa mga abilidad ng Royal Guards ang tutulong sa kanila para maisagawa ang ikalawang kailangan upang matalo nila ang mga Chimera Ants. Ito ang pagharap nila sa mga Royal Guard na kayang kontrahin ng kanilang mga Nen abilities. Matapos mapag-aralan ng kakayahan ng mga maharlikang gwardya, hahatiin ng Phantom Troop ang kanilang grupo sa 3 upang tapatan ng bawat isa sa 3 Royal Guards. Papaliwanag ko ang pagkakahati-hati ng bawat miyembro at sasabihin ko kung bakit sila ang tumapat sa partikular na Royal Guard. Ang unang grupo ng Phantom Troop ay ang pangkat na tatapat kay Shia Poof. Binubuo ang grupong ito nila Bonolinov, Paconoda, Machi at Phaeton. Si Poof ay mayroong kapangyarihang paghiwa-hiwalayin ng kanyang sarili patungo sa mga napakaliliit na piraso ng kanyang sarili. Ginagamit niya ito upang makatakas sa kanyang mga kalaban at makapanggulo sa iba niya pang katunggali. Ito ang dahilan kaya si Bonolinov ang ipangtatapat ko sa kanya sapagkat ayon sa magnanakaw, meron siyang abilidad na tinatawag na Battle Cantabile Metamorphosen. Isang Nen ability na nagpapahintulot sa kanyang magbagong anyo patungo sa iba't ibang bagay. Malaki ang tsansa na kung kaya ni Bonolinov na gayahin ang wangis ng isang planetang kagaya ng Jupiter, magagawa rin ng magnanakaw na lumikha ng isang pader na magkukulong kay Poof at pupwersa sa Royal Guard na harapin silang 4. Kung sakali namang hindi kaya ni Bonolinov na gawin ang kakayahang ito at nagawa ni Poof na makatakas, maaari nilang utusan si Paconoda na hawakan ang lumilipad na maliliit na parte ng Royal Guard upang mabasa ng babae ang isipan ni Poof at makita niya kung saan ito magtutungo. Sa ganitong paraan, masusundan ng Phantom Troop ang Royal Guard at mapapwersa nila ito na harapin sila. Dito, papasok ang kakayahan ni Machi, ang isa sa pinakamabilis na miyembro ng Phantom Troop. Si Machi ay mayroong kakaibang bilis ng kamay. Tumutulong ito sa kanya para mapagana ang Nen ability niya na tinatawag bilang Nen Stitches. Gamit ang kakayahan, nakakapaglabas si Machi ng mga sinulid na gawa sa Nen at naikokonekta niya ito sa kanyang mga karayom upang tahiin o talian ng maraming bagay. Matukoy si Machi sa pagtusok ng kanyang karayom at nagagawa niya ring tahiin ng mga pinakamaliliit na bagay kagaya ng litid at ugat ng tao. Sa madaling salita, kayang-kaya ni Machi na pinsalain ang gaalikabok na katawan ni Poof sa oras na magbagong anyo ito. Kung hindi pa rin sapat si Machi, maaari na nilang asahan ang huli nilang alas sa kanilang pangkat. Ito ay ang Rising Sun ni Phaeton, ang abilidad na pinakamabisang pangontra kay Poof. Kung ating maaalala, iba sa pagsuntok ng kamao at paghiwa ng espada, permanente ang pinsalang nagagawa ng matinding init sa katawan ni Poof. Nalulusaw ng kuryente ang bahagi ng kanyang katawan at nasusunog ito ng tuluyan, kaya iwas si Poof sa mga nakakapasok elemento kagaya ng kuryente. Gamit ang Rising Sun ni Phaeton, magagawa niyang lusawin ang buong katawan ni Poof. Hindi na rin ito magkakaroon ng chance sa makatakas pa dahil napakabilis ng Rising Sun sa pagpapakalat ng matinding init sa paligid. At hindi na rin makakagawa ng paraan si Poof na maatake si Phaeton dahil sa pain packer na nakabalot sa katawan ng spider. Isang baluting hindi kayang wasakan ng Royal Guard na mas umaasa sa kanyang talino kaysa sa lakas. Ang pangalawang pangkat ng Phantom Troop ay binuo naman para tapusin ng Royal Guard na nagtatagli ng sangkaterbang Nen sa katawan. Siya si Mintotoyopi. Ang mga spiders na haharap sa kanya ay sila Nobunaga, Shalnark, Uvogin, Shizuku at Franklin. Sila ang napili kong humarap kay Yuppie sapagkat si Nobunaga at Uvogin ay ang bumubuo sa commando team ng spiders o ang pangkat na nagsisilbing tagaprotekta ng ibang mga miyembro at kadalasang humaharap sa mga kalaban. Nagpapakita ito na sila Uvogin at Nobunaga ang dalawa sa pinakamagaling na miyembro ng Phantom Troop na maaasahan sa sabayang pakikipaglaban. Kakayahang kailangan nila para matalo si Yuppie. Kung ating babalikan, naging mahirap para kay Shoot ng Chimera Ant Extermination Team na tapatan si Yuppie sapagkat siya na lamang nila nalaman na ang Nen ability pala ni Shoot na kumuha ng mga bahagi ng katawan ng kalaban ay hindi epektibo kay Yuppie dahil may kakayahan nitong magpatubo ng mas maraming bahagi ng kanyang katawan. Hindi rin umepekto ang strategiya ng Hakuwari ni Knuckle na i-bankrupt si Yuppie sapagkat nalaman ng mga hunters na nag-uumapaw pala ang tinataglay na Nen ni Yuppie. Kaya,
Ang naisip ko lamang na ideya para talunin ng Royal Guard ay ang makipagsabayan dito sa harapang pakikipagtuos. Sa oras na gamitin ni Yuppie ang kanyang sangkatarbang kamay, paulit-ulit itong puputulin ni Nobunaga gamit ang galing niya sa paggamit ng espada at ang bilis ng kanyang reaksyon sa mga pag-ataking pumapasok sa kanyang N. Sasabayan din ni Franklin ng pag-atake ni Yuppie sa pamamagitan ng kanyang double machine gun. Papaulanan niya ang Royal Guard ng 9 bullets sa malayo para hindi siya basta-basta maabot ng pag-atake nito. Si Uvogin naman ay aasahan ng pisikal niyang lakas bilang enhancer para makipag-pisikalan kay Yuppie habang unti-unting lumalapit dito. Ang sabay-sabay na pag-atake ng tatlong 9 users ang magbibigay kay Yuppie ng mga sugat sa kanyang katawan. Pangyayaring sasamantalihin ni Shizuku para utusan ng kanyang vacuum na si Blinky na higupin ang lahat ng dugo ni Yuppie sa katawan. Maaaring paghilumin agad ng Royal Guard ng mga sugat na ito sa pamamagitan ng kanyang Nen ability. Subalit, ang paghigop ni Shizuku sa dugo ni Yuppie habang patuloy na pinipinsala nila Nobunaga, Uvogin at Franklin ay sasagat sa pasensya ng Royal Guard. Sa pagkapiko na ito, may dalawang posibleng gawin ng Royal Guard. Una, magbabagong anyo siya para palakihin ang kanyang dalawang kamay upang wasakin ng lupa. Makakatulong ito para lumayo sa kanyang mga kalaban. Ang pangalawang aksyon na maaaring gawin ni Yuppie ay gamitin ang kanyang anyo na nakakalikha ng malaking pagsabog sa paligid. Papakinabangan niya ito para subukang pinsalain ng Phantom Troop sa kanyang paligid. Ang problema, sa mga pagkakataong nagbabagong anyo si Yuppie, nagkakaroon ng maikling tsansa ang kanyang mga kalaban na makaatake sa kanya nang hindi niya napapansin. Maaaring gamitin ni Shalnark ang pagkakataong ito upang pagganahin ang kanyang autopilot mode at i-program ang kanyang sarili na lagyan si Yuppie ng antena sa batok para makontrol niya rin ang Royal Guard gamit ang kanyang Black Voice. Kung hindi naman ito gumana, maaaring gamitin ni Uvogin ang isa sa pinakamalakas na enhancement ability sa kwento. Ito ang Big Bang Impact. Papakawalan niya ito laban kay Yuppie at siguradong may kalalagyan ng Royal Guard sa halimaw na miyembro ng Phantom Troop. Ang pangatlo at huling pangkat ay ang mga miyembrong tatapat sa Royal Guard na si Pitou. Ang grupong ito ay binubuo nila Chrollo, Hisoka, Finks at Cortopi. Si Pitou ang pinakamabilis sa tatlong Royal Guard kaya tiyak na magiging problema siya sa mga 9 users na walang abilidad na pangdepensa. Kaya, ang planong naisip ko para talunin si Pitou ay ang paggamit ng isang patibong nasusukol sa Royal Guard para madalian sila Chrollo na tapusin ito. Ang naisip kong paraan ay ang paggawa ng sandamakmak na kopya nila Hisoka at Finks sa pamamagitan ng Gallery Fake ni Cortopi. Pwedeng gumawa sila Chrollo ng madaming kopya. Tatatakan niya ang mga ito ng order stamp at ilalagay nila ang lahat ng puppet sa loob ng Fan-Fan Cloth. Sa oras na makaharap ng leader ng Phantom Troop si Pitou, bubuksan niya ang Fan-Fan Cloth para pakawalan ng sandamakmak na 9 puppets nila Hisoka at Finks. Pagkatapos ay uutusan ni Chrollo ang mga ito na sabay-sabay wasakin si Pitou. Bilang depensa, gagamitin ng Royal Guard ang angking niyang lakas para wasakin ang mga 9 puppets at para makalapit kay Chrollo. Gagamitin naman ng leader ng Phantom Troop ang Fan-Fan Cloth na pang depensa habang tuloy-tuloy na sumusugod ang mga 9 puppets kaya patuloy rin silang winawasak na Pitou. Lingid sa kaalaman ng Royal Guard, ang mga 9 puppets na ito ay binalutan din ni Hisoka ng bungee gum at kapag nakita na ng hunter na nabalutan na si Pitou ng madikit niyang Nen, i-activate niya ang abilidad para maigapos ng madikit na bungee gum ang buong katawan ng Royal Guard. Sa pagkakataong ito, pwedeng gumamit si Pitou ng Terpsichore upang makawala sa pagkagapos. Pero sa palagay ko, hindi pa rin siya makakagalaw dahil sa espesyal na katangian ng bungee gum ni Hisoka. At habang hindi siya makakilos, lalabas si Finks daladala ang Reaper Cyclotron sa kanyang kamay na pinaikot niya ng 100 beses. Habang abala si Pitou sa pakikipaglaban, bibitawan niya ang pag-ataking ito sa hindi makagalaw na Royal Guard at siguradong mabubura ang katawan ni Pitou sa abilidad na ito. Ang pangatlong kailangan para magtagumpay ang Phantom Troop sa misyong ito ay ang magamit nila ang kanilang mga kakayahan ng walang mintis laban sa mga Royal Guards, sapagkat ang kaunting pagkakamali ay maaaring magresulta ng kanilang kamatayan. Halimbawa dito ang pagharap ni Phaeton kay Poof. Maaaring sa sobrang kagustuhan ng magnanakaw na matalo ang Royal Guard, madamay ang iba niyang kagrupo sa Rising Sun na gagamitin niya. At base sa laki ng kastilyo, pwedeng mas unang mamatay ang spiders bago ang mga Chimera Ants na kinabibilangan ni Yuppie na kayang paglabanan ng matinding init ng apoy. Pwede rin magkamali ang grupo sa pagharap kay Yuppie sapagkat kung hindi magtagumpay si Uvogin na tapusin si Yuppie sa isang atake o hindi gumana ang manipulation ability ni Shalnark, maaaring maipon lamang ang matinding galit ni Yuppie na magiging dahilan para magbagong anyo ito at magamit ng Royal Guard ang kanyang Rage Incarnate form.
Higit sa lahat, pwede rin hindi masabayan ni Chrollo ang bilis ni P2 at masapresa ang leader ng Phantom Troop sa bilis na tinataglay ng Terpsichore. Kaya, imbes na si P2 ang maihulog nila sa patibong, ang grupo nila ang malalagay sa alanganin. Ang mga Royal Guards ang tatlo sa pinakamakapangyarihang non-users ng istorya. Walang duda dito. Pero wag natin kakalimutan na ang Phantom Troop ay kinabibilangan din ng mga batikang non-users na gumagamit na ng kapangyarihang ito habang sila lumalaki. Malawak na rin ang karanasan nila sa pakikipaglaban, hindi kagaya ng ibang karakter sa kwento. At hindi rin sila tatakutan ng mafia community, iiwasan ng mga sikat na assassins, at makikilala sa buong mundo kung hindi sila nagtataglay ng nag-uumapaw na kapangyarihan. Sa video na ito, ipinakita ko na hindi porket mas malaki ang imbak ng aura nila UP, mas nakakatakot ang NP2 at mas madugang abilidad na meron si Poof, ay imposible na silang talunin o kaya nilang ubusin ang Phantom Troop sa isang iglap. Tandaan natin na matatalo sana ng mga hunters si UP kung isinakripisyo lamang ni Knuckle ang buhay ni Morel at hindi niya inalis ang Hakuwari na malapit nang magtanggal sa kakayahan ni UP na gumamit ng N. Napilitan din ng clone ni Poof na gumagamit ng malaking bahagi ng kanyang katawan na takasan si Killua dahil tinanggap ng Royal Guard na wala siyang laban sa napakalakas na kuryente ng bata. Nabigyan din ni Kate ng isang matinding laban si P2 kahit isa na lamang ang brasong ginagamit niya at nagawa ng panatanago na matalo ang Royal Guard kahit hindi pa siya sobrang eksperto sa lahat ng aspeto ng Nen. Ibig sabihin, posible talaga na mapaslang ang mga Royal Guards at napakalaki ng chance ang magtagumpay ang Phantom Troop sa misyong ito kung sasamahan nila ito ng matinding pag-iingat, mahabang paghahanda at mabisang paggamit ng kanilang kapangyarihan.